Hello sa mga kamanibela. Ngayon, i-share naman natin kung paano yung pre-inspection. Okay, yung pre-trip inspection ang tawagin. Yung pre-trip inspection meaning bago tayo magpatakbo ng sasakyan. Ano yung kailangan nating alamin or kailangan natin i-check sa sasakyan. So ngayon, bago kayo pumasok sa sasakyan nyo, no, kailangan iikutan mo yung sasakyan mo. Okay? Sinusundan natin yung tinatawag na blow fetch. Blow fetch. B for battery or brake. Mamaya pakita natin yan para i-check. L for lights. Yung mga lights natin, titingnan natin kung may ilaw. And then O, ito yung oil. Titingnan natin kung may oil pa rin, may langis, no? At saka titingnan natin kung may leak ba siya. Okay? And then yung W naman is yung wiper. Check natin kung walang problema siya. Okay? And then yung F for fluids. Okay, titingnan natin yan mamaya. And A for accessories, yung mga side mirrors natin dyan, titingnan natin. And then T for tires at saka tools ng sasakyan. And then C for cleanliness, kung walang damage yung sasakyan. And yung car documents nyo lagi dapat dala nyo. And lastly, yung H for horn, yung busina natin kung gumagana. Okay, let's start. Okay, so sa pag-check ng blow fetch, B for battery or brake. Okay, so yung brake nyo kapag naka-turn on yung sasakyan, gaya nito, naka-turn on lang pero di ko pa pinaandar yung makina. Pag pinipress nyo yung brake dito, nagbabounce. Okay, so meaning working. Okay, and yung battery natin, bubuksan natin yan. So ipang open yun sa hood. Okay, yung hood is yung harap. Okay, open natin siya. Okay, so pagkatapos buksan doon, may hook yan na para i-tilt nyo pataas. I-tilt pataas, tapos mabubuksan na to. Ayan. Okay, so yung battery, check mo lang kung yung clamp niya naka-clamp naman ng tama, wala namang problema. Ayan, yan yung B for battery and brake. Okay, so iangat lang natin itong pinaka stand. So mamaya i-acute ko. Ayan, so nakabukas na. Ayan o. So, ayan. So that's B for brake and battery. Now L for lights. Okay, so yung lights naman, ito yung light control natin. Pag nag-twist tayo ng isang beses yan, dim light yan. Okay, so makikita natin yan sa harap. Ayan o. Okay, so ganun din dito sa kabila, working. And then pag pangalawang twist, headlight. Okay, yan yung headlight natin. Naka low beam lang yan, ano? Okay. Ngayon, pag binaba ko naman siya, mapapansin natin yung indicator dito, high beam. Ayun, oh. Ayan, medyo na itsura, naka high beam. Okay. So working naman siya. Okay. And lastly, of course, baba na natin, low beam na natin. Lastly, yung hazard. So yan, magla-light up yung pinaka left turn and right turn. Pero since hazard siya, sabay silang magla-light up. Ayan, sa baba. Ba? Okay. So, titingnan din natin yung likod. Ayan.
May ilaw talaga siya, no? Ibig sabihin, naka-headlight ka, nakikita rin yung red rear light dito. Okay? Tapos ito yung hazard. So ito naman yung kapag nagre-reverse ka, white. So yan yung mga lights, ano, na-check na natin sa blow fudge. Okay? So nandun na tayo sa O for oil. Okay, so yung oil naman natin, ito yun. Makikita natin dito. Okay, so ito yung oil ko, no? Pag pinul ko to, ayan. Okay. So dapat ang kulay nito parang gold, parang gold ang kulay. Pag sobrang itim na nito, ibig sabihin need na mag-change oil. Okay. So far okay pa naman. So babalik lang natin siya. Okay. And after that, okay na yung oil, na-check na natin yung wiper. So yung wiper naman natin, nandito yung control ng wiper sa right. So pag tinas ko siya ng isang beses, mapapansin natin yun dyan, nagalaw siya. Okay, so yan yung wiper natin working. At dito naman sa rear, dyan, go work din yan kapag tinwist natin ito ng isang beses, tapos i-close, off ulit. So okay yung wiper. And then nasa after ng blow, meron tayong fetch, F for fluids, okay, and fuel. Okay, so since naka-on na yung ano natin, yung makina, ano, I mean na turn on ko pa lang siya, no? Hindi pa tayo nag start ng engine. So naka-on lang, makikita na agad natin yung fuel natin dito, yung fuel gauge. So far so good. As long as hindi pa nagwa 1 bar yan, good pa na mag travel. Okay, pero pag nag 1 bar na, make sure na mag-refill na kayo. Okay, so fuel and then fluids. Tingnan natin sa harap. Okay, yung mga fluids dito gaya ng washer fluid, ito yung pang wipe natin. Okay, so nasa loob kasi yung meter niya, pero pwede natin siyang dagdagan. Alright, so dadagdagan ko yan mamaya. Alright, and then yung coolant, make sure nandyan, meron kayong coolant. Ito yung nagpapalamig ng radiator. Yung mga power steering fluids, ayan, makikita nyo naman marami pa sa ayan, yung dark na yan sa ilalim, no? And then yung brake fluid, yung brake fluid is ito. Okay, so ayan yung color, ayan yung may max dito. Yan yung pinaka-indicator ng brake fluid mo. So far okay pa. Okay, so yan yung mga i-check natin. Alright, so tapos na tayo sa F. Next is A for accessories. So ibababa ko na to sa harap. Okay, so sa accessories naman, make sure na nakaupo kayo dito sa driver seat. Sa accessories, ang kailangan natin i-adjust yung side mirrors natin. So make sure ang tingin natin, ito yung eye level ko, tingin ko, yan, nakikita ko naman, ano, nandyan yung handle, ang first handle dito, ng handle ng sakyan ko, at saka yung sa likod banda. So yan yung kailangan yung i-check. Kung hindi makita, pwede naman natin i-adjust. Let's say ibaba na lang konti. Yan. Okay, and make sure, yan, dapat ganyan yung percentage, mga 10% lang yung pinaka car body nyo nakikita, and the rest, yung 3/4 or more than 3/4 is yung view sa likod, sa bandang left. Okay, so yan yung tamang adjustment. Dito naman sa right side ko, ayun, no, makikita natin na ayan, ito yung eye level ko, ano, nakikita ko na siya, pero pwede ko i-adjust pa. So baba ko ng konti, yan, ayan. So ganyan yung dapat na makita natin.
Okay? Ayan. Okay. At saka, of course, huwag kakalimutan yung pinaka rear view mirror natin. Ito yun. So, pag tumingin tayo dito ngayon, nakikita ko na lahat. Ano? Nakikita ko naman. Ano? Ayan. Ito yung tamang tingin ko. Tamang tingin sa rear view. Dapat nakikita tong wide rear view. Nakikita. Okay? So, ginagamit natin yan pag nag-reverse tayo, or pwede rin tayong tumingin dito at the same time sa likod directly. Okay? So, yan yung accessories sa blow fetch. And then, after A, meron tayong T for tools at saka tires. Okay? So, sa labas, yung sinasabi natin, iikutan muna natin siya. Tingnan natin yung tires. Ayan, so far so good. Hindi naman flat. Okay, so tingnan kayo dito, and check nyo rin ito. So hindi flat, enough yung hangin, which is good. And titingnan natin yung tools sa likod. Okay, ano yung mga kailangan nyo sa tools? Of course, make sure na meron kayong yung jack. Okay, pag na-flatan kayo, pwede nyo palitan yung gulong ng sasakyan mo. I-jack nyo lang to. Okay, and then meron kayong mga basic tools gaya ng yun, yung mga wrench, nandyan na rin yan lahat. And of course, don't forget yung warning device nyo. Okay, kasama rin po ito sa mga nire-require ng LTO kapag nag-renew kayo. Yeah. Yung meron tayong warning device na orange. So sineset up lang po yan, kiniklik lang natin yan dyan. Yan. Tapos nilalagay natin yan 4 meters away sa sasakyan, sa likod at saka sa harap yung isa. 4 meters away from the car. Okay, so yan yung early warning device kung tawagin. So kasama yun sa mga tools natin na kailangan dala-dala nyo lagi, para pag nasiraan kayo sa gitna ng kalsada, itatabi nyo at ilalagay nyo to para magbigay babala dun sa mga sumusunod na sasakyan na huwag kayong buntutan kasi may problema yung makina. Okay, so make sure na kapag gagamit kayo nyan, 4 meters away from the car and nakahazard yung sasakyan nyo. So yan yung tools and tires sa T. And then yung C for cleanliness and car documents. So yung sinasabi nating C for cleanliness, make sure na nakikita nyo mga marka ng sasakyan nyo. Kung may mga damage dito sa area na yon, pag alis nyo, dapat ganun pa rin yung kanyang kalagayan. Hindi yung pagbalik nyo ay ang dami ng gas-gas, no? So yan yung isa sa mga responsibility natin sa driver, na pag ginamit natin yung sasakyan, make sure na pag binalik natin, pareho pa rin yung status niya. So cleanliness, tingnan nyo yung mga damage kung meron man o wala. Okay, before kayo magpatakbo ng sasakyan. And of course, yung walang distraction dito sa dashboard nyo. Meron tayong Republic Act na Anti-Distracted Act kung tawagin. So wala dapat kayong mga abubot dito sa dashboard na makakaharang sa view nyo habang nagde-drive. Okay, and of course sa blow fetch C is yung car documents. So car documents, usually tinatago natin yan dito sa compartment sa baba. Ayan. So yan, may ORCR copy ka, registration copy, and then meron ka ding official receipt. And then aside from that, don't forget your driver's license. So saan naman natin ilalagay yung driver's license? Usually nakalagay yan sa wallet natin, para anytime umalis tayo, dala natin yung wallet, dala din natin yung driver's license natin. So kasama yung sa mga mandatory documents na dinadala natin sa pagbibiyahe.
Okay? So don't forget po yung mga documents na yan. So ito naman ang aking driver's license. Okay? Alright. And lastly, horn. So working yung horn natin. Okay? O yung busina. Okay. So yan po ang tatandaan na pre-trip inspection. Okay? Para sa mga sasakyan bago kayo bumiyahe. Alright? So pwede na tayong mag-start ng sasakyan. Hanggang dito lang muna. Salamat.